nga po, meron tayo nakalkal, may bagong kaaway ang BBM administration. Okay. Actually, ang main kaaway ay si Direk Daryl. Pero si Direk Daryl ay mainit na mainit ang ulo kay sino kaya itong babaitang ito, no? So hanapin natin siya. Mainit na mainit ang ulo niya kay Cristina Frasco. I guess si Direk Daryl naman ay supporter lang talaga ni Senadora Amy. And yung mga kapalpakan ng BBM administration na sa tingin ko ay nagbibigay rin ng disappointment kay Senadora Amy, ay nagdadala rin ng disappointment kay Direk Daryl. Baka si Senadora Amy nagbe-vent out, di ba? Kay Direk ng kanyang mga hinanaing sa baka ganon. Ewan ko lang kung very transparent si Senadora Amy kasi medyo maingat din yan sa pagbati ko sa kanyang kapatid, di ba? Kapatid niya after all, si BBM. So, tingnan natin yung post si Direk Daryl dito. Pero si Direk Daryl, syempre mainit ang ulo niya kay Cristina Frasco. Kung di nyo kilala si Cristina Frasco, siya yung Department of Tourism Secretary, yung maiksi ang buhok. Anak siya ni Governor Gwen Garcia. Okay. Ito yung shinare ni Direk Daryl. OMG, I think I have a new friend, sabi ni Direk Daryl. Ito nga po ay si Rowena Burden. Hindi ko sure kung ang asawa niya ay foreign germs. Pero yun, ito yan siya. Tinakpan ko na lang yung at least yung eyes niya para hindi masyadong makilala. Pero kung hanapin niyo siya sa Facebook, public naman yung post niya, naka-public yung post niya. Yun makikita niyo doon sa ayan yung parang globe na yan. Oh, 'di ba? That's public. Sabi dito ng post niya, it is checkmate Governor Gwendolyn Garcia. Binuo ang pangalan yung yung nanay ni Cristina Frasco nga. And maybe mag-o-open ako ng isang picture mamaya na ni Governor Gwen, no? Na talagang parang kasundong-kasundo sila ni Ma'am Shia. Close na close sila ni Ma'am Shia. Siguro nakita niyo yung post ko dito sa YouTube ng picture nila kasama si Taning. Taning, super lamon si Taning, kakadbo. Okay. It's checkmate Governor Gwen Garcia resign, sabi niya. I am giving you until the end of September. Oh my God. Kilala niyo naman si Gwen Garcia, yung bumunot ng mic, yung nagmamaldita, di ba? Na gobernadora, na matapang, isog na siya kaayo, di ba? So, paano ang isang, hindi ko alam ang background ni Ma'am Rowena Burden, pero ang lakas ng loob niyang i-threaten si Governor Gwen. Di ba ang tapang, napaka-feisty ng gobernadora ng Cebu eh. Pero pinapag-resign niya. At hanggang katapusan lang ngayong buwan mga ate at kuya. September 4 na ngayon. So, Governor Gwen has 24 days to maybe refute or answer itong, di ba, banat ng isang Miss Rowena Burden. Oh, I will schedule a press conference for September 30. Sa katapusan ng September, magpapapress con. Papatawag ang mga members of the press or ang press ng Pilipinas. Oh, and the whole of the Philippines, gigil na gigil match Maui. Shout out po, Mr. Rowena Burden. And the whole of the Philippines and the rest of the world will know the details of your rotting mess. Whom you really are. Nabubulok daw si Anekwa, si Governor Gwen. Parang hindi pa naman siya nabubulok, parang well preserved. Sino ba nag-comment kanina? Botox daw. Ano ang ibig sabihin ng Botox? Sige nga, ayun na naman tayo sa pa-quiz. Well, bigay ko na botulinum toxin. So it's actually a toxin, but with the right amount, parang pipigilin niyang gumalaw yung ating muscles sa mukha kasi Botox usually nilalagay sa mukha para kapag ngumiti tayo hindi kumukulubot, hindi tayo nagkakaroon ng mga crow's feet dito or mga frown lines natin, yung mga pileges ba. So Botox ang solution dyan, botulinum toxin. Okay, if you will not initiate proceedings to resign, pag hindi ka talaga naghanda ng iyong pagre-resign, Governor Gwen, sabi ni Miss Rowena Burden, this will be the biggest political scandal that the Philippines has ever seen or heard of.
ito daw ang pinakamalaking eskandalo na malalaman natin. So, dyan siguro papasok yung nasa survey natin, mga ate at kuya. Asan ba yung survey natin? Pakita ko muna ulit. At ano na yung resulta? Hoy, boto-boto kayo sa survey natin. No? Kinoo ko. Oh, bakit daw nagbabayad si ehem-ehem ng lalaki? Pwede namang kahit hindi lalaki, marami naman talagang flexible ba tawag dyan, or versatile, na okay lang sa lalaki, okay lang sa babae, pwede man sa bayot, pwede man sa tomboy, no? Tanan-tanan. Para matusok ng hotdog, ipakain ang tilapia, malay natin marunong maggata ng tilapia. Ang sarap-sarap pa naman ng ginatang tilapia, mga ate at kuya. Lagyan mo yan ng mustasa ba yan? Dahon ng mustasa ba yan? I think so, mustasa yata yun eh. With kamatis, with luyan, all that, no? Charap. Oh, pwede both. Oh, bakit matutusok ng hotdog? Di ba may mga hotdog naman talaga na nakakatusok? Like yung hotdog pillow, ang laki-laki ng hotdog pillow, dantayan mo yan, no? Kung hindi cotton yung laman nun, yung hotdog pillow, yung dinadantayan mo sa pagtulog. Masa na tayo nagawi. Kung hindi cotton yung laman nun at iba yung filling ng hotdog pillow, matutusok ka talaga, no? Masakit yun, matigas. So dapat very soft ang hotdog. So ano bang preference nyo sa hotdog? Ba't napapunta tayo sa hotdog? Preferred nyo ba na matigas or malambot? Sorry na. Nahihiwagaan talaga ako. Scandal daw kasi, mga ate at kuya eh. Ano kayang scandal yan? Ang pwede ko lang maisip na scandal or political scandal is nakawan, kamkama, nakawan, diba? And also jugjugan. Baka mamaya merong scandal video of some kind, no? O nahiwagaan ako. Ano sa tingin nyo ito? Ito ba ay is sex scandal or kamkaman blues nakawan thingy-thingy? Baka may recorded video eh. Parang Katrina Humalili and Doc Hayden Comembular. May ganong dati. Doc Hayden Comembular at saka Katrina Humalili scandal. I'm never gonna dance again. Guilty feet. Wala kumanta, walang pakulay Maui. Okay. It is up to you if you will be narcissistic enough to expose your children and grandchildren to the shame and public condemnation. So, kung lalabas kung ano mo yung scandal na sinasabi ni Miss Rowena, makakaladkad at mapapahiya ang mga anak ni Governor Gwen. Hindi ko alam kung bakit siya gigil kay Governor Gwen eh. Siguro namamalditahan or may kasalanan sa kanya. So, kaabang-abang mga ate at kuya. Mas kaabang, mas juicy ito kaysa sa awayang Kaki at Casey Concepcion. Mamaya ko na lang discuss yan sa next live natin. If not for your grandchildren, I could not care less about the fallout. Kung hindi nga lang daw sa kaapu-apuhan ni Gwen Garcia, wa daw siyang pakels, ganon. Ask around as to what and who I am. Ipagtanong mo kahit kanino kung sino at kung ano ako. Ano kaya ang kasalanan sa kanya ni Governor Gwen, no? Reminisce back to April 2016. Alalahanin mo daw yung mga ganap-ganap, Governor Gwen, noong 2016, when I refused you entry to an event that I organized during the Duterte campaign. Mukhang malaking personalidad si Miss Rowena. Kasi nag-o-organize siya ng event para sa kampanya ni Tatay Digong April 2016. And you had no choice but to leave. Hindi niya pinapasok si Governor Gwen sa event na yun. Kung si Governor Gwen ay isang politiko, hindi ko alam kung ano ito, baka billionaire ito, mga ate at kuya ng Cebu. Feeling ko taga Cebu ito eh. Hindi niya pinapasok sa isang Duterte event at kaya niya mag-organize ng event. So masalapi si Madam. Hindi basta-basta ang kaaway na ito. Mamaya punta natin yung post patungkol sa marami talaga siyang post eh. So may mga to follow ito, mga ate at kuya. I am even more powerful now than I was then. Powerful ating.
syempre nagmumultiply ang salapi, di ba? Mas powerful daw siya ngayon kesa nung 2016, nung kampanyahan ni Tatay Digong. Mayo ang eleksyon nun, di ba, 2016? Soldier on at your own risk. Don't me beast mode activated. Kung yung hashtag ni Governor Gwen ay don't mess with us, ito sabi, don't me, huwag ako. Sabi, beast mode activated na daw si Madam. Talaga namang nakaka-intriga. Sa pinuntahan ko yung kanyang Facebook page. Ayan siya. So, may mga kung ano-ano pa siya. Ay! Diyos ko po, ginoo ko na unsa man na, oy. Ngaong mauna ang iyang guya, oy. Ang iyang nawong. Hindi ko alam kung friend na kami. Friend na ba kami nito? Tingnan ko mamaya. Okay. So would you also like me to include in the press con how a certain congressman who used to be a CPA commissioner was so stupid to ask for 3 million in a text message for his campaign funds? I cannot fathom the level of stupidity of this person. What? May congressman nangingi sa kanyang 3 milyon? Mayaman siya. Uy! Ang tawag kay Governor Gwen ay Manang Gwen Narcisa. Narcissistic nga daw kasi. Kumusta ka na diha sa Capitol? Walay press ko ng FB Live diha. Siyempre dapat magpa-press ko na yun para sagutin to, di ba? Nagte-threaten talaga ito. So, meron siya ditong post. Ang dami niyang post. Ang sipag. Shout out po. Luuya aning Manang Gwen. Oy, sabi niya. Ang dami talaga mga atit kuya. Ayun ito sabi niya. Well, if I look like this, ito nga po yung picture, murag wala man siya. Kasi sa tingin ko po, kay Governor Gwen, to be fair with her, parang very passionate siya. Na-impress nga ako dito nung panahon ng pandemic kasi gusto na niyang matapos yung quarantine. Gigil na gigil siya, di ba? Gusto niya mauna ang Cebu. Kaya lang, meron tayong IATF. May guidelines ang IATF noon, Interagency Task Force for COVID, di ba? So, hindi pwedeng sumuway kahit na gobernadora. Kaya lang gigil na gigil nga siya kasi sabi niya, na-appreciate ko siya dati. Ngayon na ako medyo nahihiwagaan na sa kanya. And close sila ni Ma'am Shi. I don't know, baka malakas lang ang hangin sa Cebu. Nakakahadlok man, nakahadlok man ang iyang nawong, nakakatakot naman, Shinare niya yung aking post. Shinare ni Mr. Wen. Post ko to, di ba? Akong gumawa ng quote card or ng meme. Okay. Ito ang message niya na binanggit si PBBM. I am openly sending this message to you, President BBM. Kasi sabi ko sa inyo, BBM administration na ang makakabangga nito, hindi lang si Governor Gwen. Because you blindly stood behind the Garcias during the DOT fiasco. Ano ba itong DOT fiasco? Department of Tourism. Ito yung nag-upload ang tourism ng promotion video ng Love the Philippines, pero yung video ay hindi original footage, binili lang online. Mga kunwari yung rice terraces pala ng Indonesia. Yung dagat na may nangingisda, video pala ng taga Vietnam. Yung airport na may naglaland or lumilipad na eroplano or nagte-take off, I think that's in Europe. Binulgar ni Miss Sas, kaya ngayon si Sas kinukuyog ng Ensaymada Vloggers So si Papshi, despite napalpak yung ginawa ng anak ni Governor Gwen sa Department of Tourism, parang hindi pinaparusahan, walang parusa. Nagbubulag-bulagan ng administrasyon ni Papshi or nagbubungol-bungulan. Support them and I will also withdraw my support of your administration. Capitalize mga ate akuya. Suportahan mo sila at talagang hindi na rin kita susuportahan. Kasi nga, di ba, birds of the same feathers are the same birds. Baka magkakauri sila kaya nagsusuportahan. You don't exactly have much left right now. Wala ka na daw natitira kung ano man, Papshi. You wouldn't have won in Cebu without me. What? Papshi, hindi ka raw mananalo sa Cebu kundi dahil dito. Sino to? Nahiwagaan ako. Kilala niyo ba si Miss Rowena Burden? I hope I can talk to her or, I don't know, chat with her. Hindi daw mananalo si Papshi kung hindi dahil kay Miss Rowena.
Akala ko ba ang pagkapanalo ni Papshi ay dahil kina Governor Gwen? 'Di ba yung One Cebu na pautot-utot? 'Di ba may One Cebu kineme? Oh. If you want, I can include in the September 30 press con what damage control I had to do during the campaign. So magpapapreskon siya patungkol nga doon sa kanyang ibubulgar na baho ni Governor Gwen at isasama pa daw yung damage control na ginawa niya panahon ng kampanyahan para lang suportahan si Papshi. Yun yung pagkakaintindi ko, pwedeng mali ako ha. You just have no idea what cards I hold. May mga hawak na alas at baraha. Kung hindi man alas, baraha. Laban kaya kanino? Laban kay Papshi? Nay, anting! Oh, kaloka diba? With the rising criminality, ibig sabihin kapabayaan ni PBBM ito, di ba? Oh, the smuggling of basic commodities, may mga hawak yata siya. Diyos ko, na ebidensya kung ano man. Oh, pagmahal ng bilihin, i-smuggle and other social ills, problema ng ating lipunan. Do not waste your time on this sexual pervert who buys sexual services with public money. See? Sino ang tinutukoy niyang sexual pervert? Si Gobernadora, sa tingin ko. Bumibili at nagbabayad para sa serbisyong panglaman gamit daw ang pera ng taong bayan. Libelous ito. Pwede siyang kasuhan ng libel ni Governor Gwen. Pero sabi niya kanina wala pa rin daw press con si Governor Gwen. Stay in your lane, PBBM. Huwag kang makisawsaw, huwag mong protektahan. Baka ganun ang sinasabi niya. You swore an oath to serve this country and Filipinos. I am holding you to that. Sabi niya. Nanumpakang pagsisilbahan mo ang bansang ito, huwag mong protektahan, ang babanggain niya na si Governor Gwen. Otherwise, madadamay si Papshi. So, merong bagong kaaway ang administrasyon ni Papshi, hindi lang ang gobernadora ng Cebu. Kaabang-abang mga ate at kuya. Aabangan nyo ba ang September 30 press con ni Miss Rowena Burden? I-comment nyo sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo.